Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Nagsisimula ang ating kwento sa isang gamer na labis nang naiinis sa isang basurang laro na matagal na niyang pinaglalaanan ng oras. Ang problemang ito ay nagmumula sa kawalan ng balanse sa laro, hindi ito maayos na binabantayan ng mga may-ari, at sobrang hirap na halos impossible itong malero. Ang larong tinutukoy niya ay isang virtual reality game na kilala bilang Tower of Trials. Noong unang inilabas ang laro, agad itong sinubukan ng maraming Koreano, lalo na ang mahilig makipagsabayan at magpakitang gilas. Sa unang taon, tuloy-tuloy pa rin ang paglalaro ng karamihan. Ngunit paglipas ng 3 taon, nagsimulang mapagtanto ng mga manlalaro ang tunay na kalikasan ng Tower of Trials, hindi pala ito laro na kayang talunin. Ang mga kalaban dito, gaya ng Gate Guardian, ay imposibleng mapabagsak. Ang mga lugar tulad ng Arctech, na may sobrang lamig, ay nakamamatay agad ng lahat ng manlalaro sa loob lamang ng isang araw. Mayroon ding mga labyrinth na umaabot ng mahigit 10,000 kilometro ang lawak. Dahil dito, unti-unting naunawaan ng lahat na ang larong ito ay hindi ginawa para libangan, kundi para pahirapan ang sinumang magtatangkang tapusin ito. Kasama ang ating bida, marami ang naiinis at halos pare-pareho ang opinyon tungkol sa larong ito. Bumababa ang bilang ng mga manlalaro hanggang sa halos maubos na ang mga patuloy na naglalaro. Ngunit kahit na ganoon, may mga profesional na hindi sumusuko sa hamon. Isa na rito ang ating bida, na sinubukan sakupin at talunin ang ikahuling palapag ng Tower of Trials. At doon, isang pambihirang bagay ang nangyari. Siya ang naging unang tao na matagumpay na natapo ang laro. Habang nakatayo, sugatan at pagod, napapaisip siya kung tapo na nga ba ang kanyang pagdurusa. Para sa kanya, napakasarap sa pakiramdam matapo ang mahabang laban na iyon. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang pinag-aralan ang tower, hanggang maging natural na sa kanya ang bawat hakbang, at sa wakas ay natapo niya rin ito. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay, biglang pumasok ang sistema at nagbigay ng mensahe, nagpapasalamat sila sa kanya at sa mga naglaro hanggang dulo. May binanggit ding malaking update na gaganapin sa loob ng 12 oras. Namangha ang bida, hindi niya akalaing magkakaroon pa ng update ang larong iyon, lalo na't halos wala na itong kumikita. Gayunpaman, kahit may bagong nilalaman, hindi na niya balak ipagpatuloy pa ang laro. Sa halip, plano niyang magbitiw sa kanyang trabaho at magsimula bilang isang live streamer. Alam niyang hindi niya kayang mabuhay sa maliit na kita ng kanyang kasalukuyang trabaho, at wala naman siyang pamilyang sinusuportahan. Pagkatapo maglaro, sumilip siya sa bintana at napaisip. Marami ang nagsasabing dapat na siyang maging isang profesional na manlalaro, ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang pagkita ng pera. Nang gabing iyon, nagsimula siyang mag-livestream ng mas maaga kaysa karaniwan. May hawak siyang lata ng beer at kaunting pagkain sa harap ng kamera. Pinupuri siya ng kanyang mga manunood, tinatawag pa siyang pinakamagaling na streamer. Ngunit may nais siyang sabihin. Nagseryoso siya, at agad napansin ng kanyang mga manunood ang pagbabago ng kanyang mukha. Subalit bago niya masabi ang totoong nilalaman ng kanyang isip, ibinalik niya ang masayahing imahe at biniro na lamang ang lahat. Sa isip niya, mas mabuting isulat na lamang niya bukas ang kanyang anunsyo tungkol sa pag-alis. Nagpatuloy ang stream habang dumadami ang iniinom niyang alak,
hanggang sa natapo ito at siya'y nakatulog. Kinabukasan, gumising siya ng may matinding hangover. Masakit ang kanyang ulo, pero naisip niyang i-post na lamang sa YouTube ang video ng pagtatapon niya sa Tower of Trials. Binuksan niya ang computer, at doon siya nagulat. Isang live streamer ang nagulat ng nakakagulat na balita, ang Tower of Trials ay tila nagiging realidad sa kanilang mundo. Hindi agad makapaniwala ang ating bida, kaya agad niyang pinindot ang buton para pumasok sa live stream at tingnan kung totoo nga ang lahat ng iyon. Sa isang live stream, ipinakita ang isang napakataas na tore na biglang lumitaw sa harapan ng lahat. Nagkakagulo ang mga tao, namamangha sa kanilang nakikita, habang ipinaliwanag ng live streamer na ang tore ay nagmula sa isang laro na tinatawag na Tower of Trials, isang laro na inilabas ilang taon na ang nakalilipas. Hindi makapaniwala ang lahat, hanggang sa biglang bumalat ang kalangitan ng pulang ulap. Nakita ito ng ating bida at agad niyang napagtanto na iyon ang hudyat ng pagsisimula ng Tower of Trials. Sa harap niya, biglang lumitaw ang isang system interface. Nagulat siya, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ipinahayag ng system na natapo na ang reboot version ng laro, at ang unang update ay kumpleto na. Ipinaalam din na ito na lahat ng tao ay kinakailangang matapo ang susunod na palapag ng Tower of Trial sa loob ng 90 araw. Dagdag pa ng system, kung hindi nila ito makukumpleto, mabubura ang buong sangkatauhan. Halos lahat ng tao ay natigilan. Ang ating bida na may napatayo, tula lang nakatitig sa upuan habang iniisip ang bigat ng balita. Batid niya na kailangang kumalma, dahil kung totoo ang lahat, wala siyang pwedeng sayangin na oras. Mabilis siyang nagbihis at tumakbo palabas ng kanyang apartment, determinado na mauna sa lugar kung saan niya makukuha ang item na kailangan niya. Sa kabila ng posibilidad ng pagwawakas ng mundo, dama niya ang tibok ng puso na puno ng pananabik at kasiyahan, isang damdaming dala ng bagong hamon. Sa Central City, dagsa ang mga tao. Abala silang nagkakalikot ng cellphone, pilit naghahanap ng paraan upang makatakas at makapunta sa ibang bansa. Ngunit sinabi ng isang babae na ang Tower of Trials ay lumilitaw din sa ibang panig ng mundo, kaya wala silang matatakbuhan. Lalong bumigat ang kanilang sitwasyon, at alam nila na kung manatili lang sila roon, tiyak na mamamatay sila. Subalit walang pakialam ang ating bida. Patuloy siyang tumatakbo patungo sa layunin niya. Sa isang escalator, natigil siya saglit, tinitingnan iyon pa ibaba. Sa isip niya, hindi ito oras para tumakas. Ito ang pagkakataon para sumugod at kunin ang kinakailangang item. Habang bumababa, naalala niya ang tawag nito sa Korean server, isang external zone. 3 lamang ang ganitong lugar sa buong bansa, at isa ito sa pinakamalapit sa kanya. Sa loob ng Central Underground Street Mall, natagpuan niya ang fountain na pinalilibutan ng mga estatwa ng mga anghel. Doon, maraming tao ang nagtipon, at ipinaalam ng system na pumasok na sila sa isang event zone. Tahimik ang ating bida habang minamasdan ang mga manlalaro sa paligid. Tiyak niyang lahat sila ay mga taong nakaranas ng unang yugto ng Tower of Trials. Ngunit iba ang tingin nila sa kanya. Mariin siyang tinatitigan, at alam niyang natural iyon, sapagkat ang item na lalabas ay limitado. Kung suswertehin, 5 lamang ang makakakuha. Habang naglalakad siya, may isang lalaking tumawag sa kanyang pangalan, Kang Jin Hyuk. Tinanong na ito kung siya nga ba iyon. Pagkatapos ng ilang saglit, nakumpirma ng lalaki na siya nga ang nakikita niya. Hindi makapaniwala, nangingiti pa itong tila nanunukso. Siya si Lee Jong-soo, isang sikat na streamer na may 5,000 subscriber sa YouTube.
at CEO pa ng kumpanyang dating kinabibilangan ni Jin Hyuk. Lumapit siya at tinanong kung hindi ba panahon na upang ipagpatuloy ni Jin Hyuk ang kanyang streaming. Ngunit ipinaliwanag niya rin na sa mga nangyayari ngayon, wala nang saysay ang mga live stream. Nagpatuloy si Lee Jong-soo, tinanong kung anong palapag ang narating ni Jin Hyuk, at sinabihang bilang magkatrabaho, dapat nilang ibahagi ang mga sekreto sa isa't isa. Naiinis si Jin Hyuk sa kanyang narinig. Alam niya ang estilo ng kumpanyang iyon. Niloloko nila ang mga streamer para mapirma ng kontrata na parang pagkaalipin. Habang tumatagal, lalo silang kumikita sa pawis ng mga streamer, at pinapatahimik pa ang mga ito gamit ang mga abogado. Naisip ni Jin Hyuk ang kanyang kaibigan, ang pinakamalapit sa kanya, na napilitang talikuran ang pagiging streamer dahil sa ganitong sistema. Sa puntong iyon, tinapik siya ni Lee Jong-soo at pinuri, sinabing magaling siyang gamer at maganda ang kanyang mga stream. Humingi rin siya ng pasensya at sinabing susubukan nilang baguhin ang kontrata para mas patas ang hati. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Jin Hyuk. Sinabi niyang nagbabago na ang mundo. At bago pa makapagsalita muli si Lee Jong-soo, bigla niyang inumpog ang ulo na ito, direkta sa ilong. Napasigaw si Lee Jong-soo sa sakit, tumilapon pa ang kanyang ngipin at napaatras hanggang sa bumagsak sa sahig. Habang minamasdan ito, naisip ni Jin Hyuk na napakasarap sa pakiramdam ng ginawa niya. Pagkatapo, tumalikod siya, dahil alam niyang malapit nang lumabas ang pinakahihintay na item. At doon, nagsimulang bumula ang fountain. Lumakas ang ihip ng hangin, at mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking puno, basa pa sa tumutulong tubig. Ang mga manlalaro ay halos mamatay sa pagkagulat, habang ang puno ay tuluyang umusbong sa kanilang harapan. Ngumiti si Jin Hyuk. Tama ang kanyang memorya. Ipinahayag ng system, ito ang Mangrove of Greed. Nagsisimula na itong mamunga ng mga pulang prutas. Alam ni Jin Hyuk na bawat isa sa mga prutas na iyon ay nakakapagpataas ng strength, agility, health, at magic stats. Ngunit 4 lamang ang makukuha mula rito. At doon, nagsimulang mag-init ang sitwasyon. Ang lahat ng mga player na naruroon ay nagsimulang magtinginan sa kanilang mga katabi. Alam na ni Jin Hyuk na magiging isang mapagsik na kompetisyon ang mangyayari sa pagitan nilang lahat. Nagsimula nang umakyat ang mga player, umaasang makukuha ang isa sa mga prutas. Nagkakagulo sila, nagtutulakan at nananakit, para lamang makuha ito. Samantala, si Jang-soo ay umupo habang pinupunasan ang kanyang dugo gamit ang kanyang damit. Pinagsabihan niya si Jin Hyuk na maaari silang magtulungan upang makuha ang mga benepisyo at pagkatapo ay hatiin ang mga prutas. Ngunit nang tanggihan siya ni Jin Hyuk, nainis siya at sumigaw. Sinasabing ngayon ay wala na silang makukuhang kahit ano. Tinatalikuran lamang siya ni Jin Hyuk at malamig na sinabing kung wala siyang alam, mas mabuting manahimik na lamang siya. Ngumiti si Jin Hyuk dahil alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras para gumawa ng aksyon. Habang patuloy na nag-aagawan ang lahat, isang player ang nagtagumpay na makakuha ng prutas at kaagad na kinain ito. Nagdiwang siya ng madagdagan ng 3 puntos ang kanyang agility. Pinagmamasdan lamang ito ni Jin Hyuk. Iniisip niya na karamihan sa mga tao ay walang alam tungkol sa prutas na iyon. Ang mga nakapaglaro ng ilang beses ay subok lamang na makuha ang prutas, ngunit ang mga tulad niya, na nag-alay ng napakaraming oras sa larong ito, ay naghihintay sa tunay na kaguluhan na susunod na mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Nagsimulang gumalaw ang puno, mas lalo pa itong lumaki. At isa sa mga ugat na ito ang nagwawala, hinahampas ang lupa at binabasag ito.
Napatigil ang mga sumusubok kumuha ng prutas dahil nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay. Nagiging delikado kapag lahat ng prutas ay kinakain. Nagsimula silang magsitakbuhan, pero si Jin Hyuk ay nanatili lamang na nakatayo, hinihintay ang tamang pagkakataon. Napansin siya ni Lee Jungs at tinanong kung sumusuko na ba siya. Sinabi niya na hindi niya gustong mamatay sa ganoong lugar. Ngunit sinagot lamang siya ni Jin Hyuk na siya ang dapat masaya, dahil ang tunay na premyo ng event ay lalabas lamang kapag nakain na ang lahat ng prutas. Nagulat si Jungs at tinanong kung seryoso ba siya. Matapos titigan ni Jin Hyuk, napaisip si Jungs, kung hindi totoo ang sinasabi na ito, bakit nga ba siya nananatili roon? Unti-unti niyang naiintindihan na may ibang hinihintay si Jin Hyuk. Kaya't iminungkahi ni Jin Hyuk na kailangan nilang sumugod sabay mula sa magkaibang direksyon. Kung isa-isa silang papasok, tiyak na madali silang tatamaan ng puno. Nagduda si Jungs ngunit kalaunan ay pumayag, sinabing matagal na rin siyang naglaro at alam niya ang ilang diskarte. Nagkakasundo silang dalawa, ngunit binigyang diin ni Jin Hyuk na kapag nagdalawang isip si Jungs, siguradong mamamatay silang pareho. Naghanda sila sa pagsugod. Mabilis na tumakbo si Jin Hyuk habang gumagalaw ang mga ugat ng puno. Madali niyang naiwasan ang mga ito. Samantala, nanatiling nakatayo si Jungso, nagdadalawang isip at tinatawag siyang baliw. Ngunit biglang inatake ng mga ugat si Jungso, binalot ang kanyang katawan, at wala na siyang nagawa. Nagmakaawa pa siya kay Jin Hyuk para sa tulong, ngunit malamig itong tumugon, kung may problema siya, idaan na lang niya sa korte kasama ng kanyang mga abogado. Sa huli, pinigil siya ng mga ugat hanggang mamatay, habang si Jin Hyuk ay patuloy na sumusulong. Habang umiiwas sa mga pag-atake ng puno, ginamit ni Jin Hyuk ang karanasan niya bilang pro gamer. Sa tamang timing ng kanyang pag-iwas, nagbabanggaan ang mga ugat at bumabalik sa puno, dahilan upang masaktan ito. Sa kalaunan, ipinakita ng puno ang kanyang core, isang kahoy na puso, ito ang pagkakataon ni Jin Hyuk. Pumulot siya ng matulis na bahagi ng ugat at ginamit ito bilang armas. Mabilis siyang sumugod, iniiwasan ang sunod-sunod na pag-atake ng puno. Ngunit lumabas ang napakaraming slip butterflies mula sa katawan ng puno, naglalabas ng alikabok na nakakatulog. Agad tinakpan ni Jin Hyuk ang kanyang ilong at hininga upang hindi tamaan. Kahit binabalot siya ng mga paro-paro, nakatutok siya sa core ng puno. At sa tamang pagkakataon, isinaksak niya ang matulis na ugat sa tree orb. Nagpumiglas ang puno, nanginginig, at pilit na naglabas ng mas marami pang ugat upang depensahan ang sarili. Ngunit hindi na pumayag si Jin Hyuk na masayang ang pagkakataon. Paulit-ulit niyang inundayan ng saksak ang core gamit ang buong lakas. Sa huli, ang puno ay nagsimulang mamatay. Ang luntiang dahon na ito ay naging kulay abo. Lumabas ang system notification, si Jin Hyuk ang unang nakatalo sa Mangrove of Greed. Habang nabibiyak sa dalawa ang katawan ng puno at lumalabas ang liwanag mula sa gitna na ito, si Jin Hyuk ay humakbang paalis, alam niyang nagtagumpay siya. Huminto muna si Jin Hyuk upang makabawi ng hininga. Habang hinaharap niya ang sitwasyon, hindi niya inaasahan na ang lahat ng pagdurusa at mahabang oras ng pananaliksik tungkol sa pattern at timing ng punong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa ganitong paraan. Sa puntong iyon, nagpasalamat na lamang siya sa lahat ng pinagdaanan niya. Muli, lumabas ang system sa harap ni Jin Hyuk. Nakasaad doon na ang kanyang mga achievement ay maitatala sa Hall of Fame para sa hinaharap. Tinanong siya ngayon ng system kung ano ang kanyang pangalan.
Napabuntong hininga na lamang si Jin Hyuk at nainis ng bahagya, dahil kagaya ng inaasahan niya, humihingi na naman ang walang kwentang system ng kanyang personal na impormasyon upang maisama siya sa talaan. Ipinahayag na lamang niya na wala siyang pangalan at ayaw niyang ibahagi ang anumang detalye. Alam kasi ni Jin Hyuk na kapag lumabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, siguradong makakakuha siya ng sobrang atensyon mula sa lahat, lalo na kung malalaman nilang isa siyang dating top player ng Tower of Trials. Kaya naman tinanggihan niya ito, at automatikong lumabas sa system na ang pangalan niya ay unknown, habang ang kanyang mukha ay tatakpan at ang boses ay babaguhin. Para kay Jin Hyuk, mas mabuting manatili siyang may tagong pagkatao. Hindi na rin niya ito masyadong pinansin, dahil ang mas mahalaga ay nasa harapan niya ngayon. Inilapit niya ang kanyang kamay sa gitna ng puno at sinimulang kalkalin ito. Maingat niyang hinanap ang bagay na kinakailangan niya, at sa huli, nakapa niya ito sa loob. Isang makinang na berdeng perlas ang napunta sa kanyang palad. Mahigpit niya itong hinawakan, dahil sa wakas, nakuha na niya ang matagal niyang hinahanap. Ipinabatid ng system na matagumpay niyang nakuha ang Tree Essence Orb. Ipinaliwanag din na kung ang mga prutas ng puno ay nagbibigay lamang ng dagdag sa strength, agility, o magic, ang orb naman ay nagbibigay ng kabuuang plus 12 sa mga stats. Kung iisipin, kung ang isang level up ay nagbibigay ng 3 puntos, ang orb na ito ay katumbas ng 4 na level up. Isa itong makapangyarihang item, na wala pang katapat kahit sa mataas na palapag ng Tower of Trials. Hindi na nagdalawang isip si Jin Hyuk, isinubo niya agad at nilunok ang orb. Agad namang kumislap ang kanyang dibdib at lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Sinubukan niyang namnamin ang epekto bago buksan ang kanyang status window upang makita ang resulta. Nakita niya na siya ay nasa level 1 pa rin, ngunit mayroong 5 strength, 6 na agility, 7 vitality, 5 magic, at 0 stat points. Gayunpaman, dahil sa natamo niyang dagdag mula sa orb, siya na ang pinakamalakas na level 1 na umiiral. Isang oras pa lamang ang lumilipas matapos lumabas si Greed mula sa CR. Agad siyang nakatanggap ng balita na sa loob ng 10 minuto ay maa-upload na ang video ng kanyang pag-clear. Sa sandaling makita ito, nagulat ang lahat ng nakapanood. Hindi sila makapaniwala na may nakatalo rito at biglaang sumabog ang mga komento online. Maliban sa ilang naunang puna, halos lahat ay nagsasabing hindi ito possible. Ang ilan ay nagsabi na swerte lamang ang nagdala kay Jin Hyuk, habang ang iba ay nagdududa at iniisip na baka nandaya siya. Ngunit nang lumabas ang mismong video ng kanyang tagumpay, tuluyan nang nawala ang lahat ng pagdududa. Ang mga nakapanood ay hindi makapaniwala sa mga komplikado at mahihirap na galaw na nagawa niya upang magtagumpay. Iba-iba man ang reaksyon, pare-pareho silang humanga sa ipinakita. Sa kanyang silid, nakaupo si Jin Hyuk habang nakikita sa kanyang main account ang mga mensaheng dumarating. Isa sa mga ito ay mula mismo sa isang direktor ng 5-star exam conductor. Inaalok siya ng 10 bilyong won at karagdagang 100 milyong won kada buwan. Habang tinatitigan ito, nagtataka siya kung talagang ganoon ba kahanga-hanga ang kanyang nagawa. Alam naman niya na hindi ganoon kadaling talunin ang Mangrove of Greed sa level 1, ngunit para sa kanya ay hindi rin ito dapat ikagulat ng iba. Nauunawaan niya kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon, lalo na't kakaunti pa lamang ang mga nakakarating sa pinakahuling bahagi ng laro. Kaya't hindi niya magagamit ng basta-basta ang kanyang sariling karanasan para ipaliwanag ito sa kanila. Sa kabila na ito,
hindi mawala sa kanyang isipan ang halagang 1 bilyong won na alok. Habang nakatingin sa kanyang computer, inaalala niya ang kanyang nakaraan, ang pamumuhay na hirap makaipon, ang madalas na pagkahuli sa renta, at ang mga araw na kinailangan niyang magtiis ng gutom para lamang makabuo ng sapat na pera sa kanyang live streams. Iniisip niya na kung kahapon pa inalok ito, baka tinanggap na niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, hindi niya balak ipagpalat ang kanyang kaalaman para sa ganoong halaga. Para kay Jin Hyuk, sa bagong mundong ito, ang pinakamahalaga ay impormasyon at katotohanan. Ang sinumang nagtataglay ng maraming impormasyon ang may tunay na kapangyarihan. Kaya nagsimula siyang hanapin ang kanyang susunod na destinasyon. Simula nang mag-update ang laro, tumagas na ang mana mula sa Tower of Trials papunta sa buong Seoul. Malaki ang epekto na ito, ngunit alam niyang ang pinakamahalagang pagbabago ay ang paglitaw ng mga tinatawag na Holy Artifact. Ang mga artifact na nasa labas ng tower ay peke lamang, mga kopya ng mga alamat, subalit kahit gayon ay nagtataglay pa rin ang mga ito ng kapangyarihan. Dahil dito, napagpasyahan niyang pumunta sa National Museum of Korea, ang lugar na naglalaman ng pinakamaraming replika ng mga artifact. Para kay Jin Hyuk, ito ang perpektong pagkakataon. Gayunman, hindi lamang siya ang nagtatangka. Kung ang Mangrove of Greed ay lumilitaw sa 7 lokasyon sa Seoul, iisa lamang ang National Museum. Ibig sabihin, lahat ng tao mula sa iba't ibang rehiyon ay magtitipon doon, kabilang na ang mga dating nangungunang manlalaro ng Tower of Trials. Pagpasok niya sa museo, nakatanggap siya ng notification na nasa loob siya ng event area. Namangha siya sa katahimikan, iniisip na baka wala pang nauna. Ngunit agad siyang nagulat nang makita ang isang umuusok na bangkay, patunay na may nauna na, at nabigo iyon. Alam niyang marami ang tatangkang makasabay sa mga pagbabagong nagaganap, ngunit malinaw din na ang agwat ng kanilang kakayahan at ang totoong hamon ay mas malaki kaysa sa inaakala nila. Sa kabila na ito, kitang-kita na ang mga tao ay mas tumatapang sa loob lamang ng isang araw mula nang dumating ang kapangyarihan ng Tower of Trials. Alam ni Jin Hyuk na ang punteriya ng mga nauna sa kanya ay ang mga artifact mula sa medieval classical era. Mabilis niyang naintindihan na ang lahat ay naglalaban para sa tinatawag na Great Map of the East Island. Ang mapang ito, na pinuno ng mana, ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Tower of Trials. Ipinapakita na ito ang kinaroroonan ng mga maze at ruins, kasama ang mga halimaw at mga item sa loob ng mga ito. Kahit hanggang sa unang palapag lamang ito nagbibigay ng impormasyon, sapat na iyon upang kagustuhan ng lahat. Dahil dito, tiyak na hindi papansinin ng mga tao ang iba pang artifact na kasing halaga rin. Sa loob ng museo, wasak ang mga display at nagkakagulo ang mga tao. Nagbubugbugan sila upang makuha ang nais. Isang lalaking may tattoo sa leeg ang sumigaw upang patahimikin ang lahat, binabantaan silang lahat na mamamatay ang sinumang gumalaw. Ngunit may mga tumutol, isang lalaking may hawak na tubo at isa pang may hawak na martilyo. Hindi sila natakot sa kanyang mga salita. Sa halip, sinubukan pa siyang hamunin. Nagalit ang lalaking may tattoo at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay nabalot ng bato, pinunit ang kanyang damit, at ipinakita ang kanyang unique ability. Napatigil ang marami, napagtatanto ang peligro. Idineklara ng lalaki na ang mapa ay kanila na, at dapat umatras ang iba. Ngunit isang matanda ang humarap sa kanya, tumutol, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Min Jung-ho. Kalma lamang siya nang sinabihan ng lalaki na lumayas.
Pinuna ng matanda ang kanyang maruruming salita at tinanong kung mas mabilis ba niyang mababali ang leeg na ito o masusunog ito ng buo. Mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang maliit na apoy. Laking gulat ng lahat, ang matanda ay marunong ng magic. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, tinamaan ng apoy ang lalaking may batong kamay. Sa isang iglap, binalot ito ng apoy, sumigaw sa sakit, at tuluyang naging abo. Payapang naglakad ang matanda palayo habang sinasabing ang sariling dila ng lalaki ang nagdala ng kanyang kamalasan. Sumunod sa kanya ang isang babaeng naka-uniform, nagkomento tungkol sa init ng fire-type magic. Tinawag siyang Liu ng matanda at tinanong kung nakuha na niya ang mga kailangan. Ngumiti ang babae at inilabas ang isang maliit na estatwa na may anyo ng Diyos mula sa Ehipto. Sa pamamagitan na ito ay nagpakita siya ng nilalang na may ulo ng aso, pulang mata, at gintong marka sa katawan. Ang aura na ito ay nakakapangilabot. Ipinahayag ni Liu na mula sa sandaling iyon, ang sinumang gagalaw ay ituturing nilang kalaban at ipapakain ang kanilang ulo sa kanyang alaga. Sa takot at pagkabigla, napilitang sumuko ang mga tao at ipinaubaya ang mapa. Nagalak si Liu at nagpasalamat sa kanila, nakangiti habang inaangkin ang tagumpay. Ngunit sa gitna ng lahat, pumasok si Jin Hyuk. Nilampasan niya ang mga durog na basag sa sahig at tinignan ang paligid. Lumingon ang lahat sa kanya. Sa mahinahong tinig, sinabi niya na sobra nilang ginulo ang lugar at tinanong kung wala ba silang respeto sa kasaysayan ng kanilang bansa. Pinulot niya ang isang piraso ng papel, pinapagpag ito, at nagpasalamat na buo pa rin ito. Ngunit agad siyang tinawag ni Liu. Ang kanyang ngiti ay naglaho at napalitan ng seryosong ekspresyon. Tinawag siyang duwag at tinanong kung iniisip ba niyang nagbibiro siya. Sa parehong sandali, mabigat na ipinatapak ng isa sa kanyang mga alaga ang paa na ito sa lupa, nagpapakita ng pagbabanta. Nakatayo sa harap ang alaga ni Yuri, isang nilalang na may ulo ng aso. Inutusan niya itong sumugod kay Jin Hyuk. Mabilis na inihanda ng nilalang ang sibat na ito, umuungal habang nakatutok ang armas sa target. Si Jin Hyuk naman ay nakatayo lamang, tila walang interes sa ginagawang pag-atake. Sa isang iglap, binitawan ng estatwa ang sibat na mabilis na lumipad patungo sa kanya. Ngunit sa halip na umiwas, ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang kamay upang baguhin ang direksyon na ito, hinayaan na lamang na lumampas at tumusok sa lupa. Nang makita ito ni Yuri, nagulat siya at hindi makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Tahimik lamang si Jin Hyuk na nakatayo roon, habang ang lahat ng tao sa loob ng museo ay napapatanong kung ano ang ginawa niya. Hindi nila lubos maunawaan kung paano niya nabaling ang sibat. Hindi siya umilag, kundi sinalubong pa ito. Kaya't nakakapagtaka kung bakit buo pa ang kanyang kamay at hindi nasugatan. Ngumiti si Jin Hyuk dahil alam niya ang totoo. Wala silang kamuwang-muwang sa tunay na halaga ng kanyang kasalukuyang mga stats. Habang nakatingin sa kanya, napatanong si Jin Hyuk kung ano pa ang gagawin ni Yuri ngayong wala na ang armas ng kanyang alaga. Nag-aatubili, kinalkal ng babae ang kanyang bag at nagsabing hindi iyon ang huling handa niya. Mula sa kanyang bag ay lumabas pa ang iba pang estatwa, mga replika ni Anubis na may hawak na iba't ibang armas. Pinuno ni Yuri ng mana ang mga ito at unti-unting nabalutan ng itim na enerhiya. Sunod ay lumabas ang notification na nagsasabing ang avatar of Anubis ay binigyan ng buhay. Namangha si Jin Hyuk sa kanyang nakita. Kahit pawisan si Yuri, nagawa pa rin niyang buhayin at kontrolin ang 5 estatwa ng sabay-sabay gamit ang kakaunting mana.
Muli siyang tinanong ni Yuri kung paano niya ipapakita ang kanyang kakayahan ngayong napapaligiran na siya ng mga alagad na may iba't ibang armas at panangga. Pasimpleng ngumiti si Jin Hyuk at pinuri ang mga laruan ng babae. Sa kanyang isip, alam niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap niya, may kakayahan din ito na lumampas sa pagiging baguhan, kagaya ng matandang gumamit ng mahika kanina. Ngunit nainis si Yuri sa tila papuri na may halong panunuya. Naging seryoso ang kanyang mukha habang iniinsulto si Jin Hyuk. Ngunit wala itong interes na makipagtalo. Ipinaalam niya na ipapakita niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaiba ng kapangyarihan. Alam niyang kung sobra ang ipinakitang agwat, baka hindi ito maintindihan ng babae. Kaya pinili niyang gumawa ng palabas na malinaw na magpapakita ng malaking pagkakaiba sa kanilang antas. Mula sa kanyang mga gamit, kinuha ni Jin Hyuk ang isang piraso ng papel na may guhit ng tigre. Pinuno niya ito ng mana at agad lumitaw sa tabi niya ang Pinewood Tiger, ang tinaguriang pinuno ng kabundukan. Buo ang kumpiyansa habang ngumiti siya at inutusan ang tigre na sumugod. Nang makita ito ni Yuri, hindi siya makapaniwala. Sa bawat pagyapak ng tigre, kumikidlat ang paligid. Malamig ang tingin na ito sa target, mabangis at nakakatindig balahibo. Lumabas pa ang system information tungkol dito, nagkumpirmang ito ay mula sa period. Umuungal ang tigre at agad na sinalubong ng isa sa mga alagad ni Yuri na may hawak ng panangga. Tumahol ang nilalang, ngunit mabilis na gumanti ang tigre. Sa isang iglap, gamit ang matatalim na kuko, winasak na ito ang ulo ng estatwa. Nagalit ang natitirang mga alagad at sabay-sabay na naghanda ng kanilang sibat. Ngunit bago pa sila makagalaw, nagpalabas ng malakas na sigaw ang tigre, isang hudyat ng pag-atake. Sumugod ito at kinagat ang leeg ng isa pang estatwa, hinampas ito sa sahig, at kasunod ay sinira pa ang iba pa. Isa-isa, binura ng tigre ang lahat ng Avatar of Anubis, pinaghiwa-hiwalay ang kanilang katawan at binalutan ng itim na enerhiya. Pagkatapo malipol ang mga alagad, ibinaling ng tigre ang tingin na ito kay Yuri. Nagsimulang kabahan ang babae. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Narinig na niya ang iba't ibang paraan ng paggamit ng mga artifact, ngunit hindi kailanman ang ganitong antas ng kapangyarihan. Ang mabangis na presensya ng tigre ay ramdam niya hanggang buto, parang pupunitan ang kanyang balat. Unti-unti siyang nanginag, na pagtatanto na wala siyang laban kahit ano pa ang gawin. Nawala ang kanyang pag-asa at napaluhod, tumutulo ang luha habang iniisip kung bakit siya natatalo kahit hawak niya ang kanyang pinakamalakas na alas. Hindi na niya maunawaan kung sino ba talaga ang lalaking kaharap niya, na ngayon ay nakangiti ng nakakatakot. Lumapit si Jin Hyuk hanggang sa makaharap siya ni Yuri. Malamig ang kanyang tinig nang sabihin na ibigay sa kanya ang bagay na kanyang hinahanap. Nagkunwaring nagtataka si Yuri, umaastang walang alam, at tinanong kung ano ang bigla niyang hinihingi. Ngunit mas lumapit pa si Jin Hyuk at diretsahang sinabi na nais niya ang Mask of Tutankhamun. Nagulat si Yuri, bahagyang nainis, at tinanong kung bakit niya ito kailangan gayong walang silbi ang artifact na iyon sa Korea. Hindi natuwa si Jin Hyuk sa sagot. Luminga siya sa kanyang tigre at tinawag ito gamit ang kanyang mga daliri. Agad lumapit ang tigre at tumitig kay Yuri, nagpalabas ng mabangis na enerhiya upang takutin siya. Dahil dito, napilitan si Yuri na sumuko. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang artifact na hinahanap ni Jin Hyuk. Nang makita ito, lumabas ang impormasyon, isang replika ng Mask of Tutankhamun. Natuwa si Jin Hyuk dahil sa artifact na ito, magagawa niyang makuha ang kanyang pangalawang target.
Nag-aalalang tinanong ni Yuri kung plano rin ba niyang kunin ang Great Map of the East Island. Paalis na sana si Jin Hyuk ngunit napalingon, naaalala ang tungkol dito. Kalmado niyang sinabi na hindi niya kailangang mag-alala roon. Tinapik niya ang kanyang tigre at iniutos na bantayan ang lugar upang walang sinumang makasunod sa kanya. Ipinakita ng tigre ang kanyang mga pangil, nagdulot ng takot sa lahat ng naruroon. Habang dahan-dahan itong lumalapit, nagsilbing babala iyon upang wala nang magtangkang gumawa ng kalokohan. Alam ni Jin Hyuk na tapo na ang kanyang mga paghahanda. Itinuon niya ang tingin sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Doon niya matatagpuan ang pinakamalakas na kasanayan sa Tower of Trials, at iyon ang kanyang susunod na layunin. Sa ikatlong palapag ng museo ay natagpuan ang napakaraming artifact. Kasama ni Jin Hyuk ang isang matandang kasama ni Yuri na tila nagtataka kung ano ang tunay na nangyayari. Tahimik lamang ang matanda habang katabi si Jin Hyuk, nag-iisip kung ano ang kinakailangan na itong gawin. Nais ng matanda na malaman kung sino ang lalaking ito at kung papaano niya nagawang makarating hanggang sa mataas na palapag na iyon. Nagsimula siyang maghinala na baka nalampasan ni Jin Hyuk si Yuri upang makarating sa lugar na ito. Habang nagmamasid, iniisip ni Jin Hyuk ang tungkol sa barrier na nakatakda sa isa sa mga pintuan na nagbabantay sa silid ng mga artifact. Matapos niya itong suriin ay napagtanto niyang isa itong 1-star rank barrier. Napansin ng matanda ang itsura ni Jin Hyuk at inisip na tila may alam ang binata tungkol sa bagay na nasa kanilang harapan. Sinubukan ng matanda na hawakan ang barrier at napabulalas na hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng hadlang. Hindi tumatalab dito ang parehong pisikal at mahiwagang atake. Iwinaksi ng matanda ang kanyang daliri dahil nakuryente siya nang mahawakan ito. Ngunit inulit ni Jin Hyuk ang kanyang ginawa at ipinatong din ang kanyang daliri sa barrier. Pumikit siya, sinundan ang agos ng mana, at inalam kung saan nakaposisyon at anong uri ng mana ang bumabalot dito. Nakita niya ang pinakasentro ng barrier at nabasa ang katagang korpo na kaagad na pumukaw sa kanyang pansin. Ipinaalam niya sa matanda na may paraan upang masira ang barrier ngunit may isang kondisyon. Nagulat ang matanda at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kondisyong iyon. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk na kinakailangan ng tuloy-tuloy na paggamit ng flame magic nang hindi titigil upang mapahinang unti-unti ang barrier. Sa ganoong paraan ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa loob. Tinanong ng matanda kung gaano katagal niya dapat ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang magic. Sinagot siya ni Jin Hyuk na dapat itong tumagal hanggang sa makapasok siya sa loob at makabalik dala ang mga artifact na kinakailangan. Natawa ang matanda at medyo nainis, saka tinanong kung ang ibig sabihin ba ay mananatili lamang siya sa labas at walang gagawin kundi patuloy na gamitin ang kanyang magic habang si Jin Hyuk naman ay kukunin ang mga artifact. Kalmadong ipinaliwanag ni Jin Hyuk na wala siyang sapat na makapangyarihang magic upang pahinain ang barrier sa loob ng mahabang panahon. Inaamin niyang hindi siya pinagkakatiwalaan ng matanda ngunit iyon lamang ang natitirang paraan. Dagdag pa rito, malapit nang sumapit ang umaga at wala silang kalayaang mag-aksaya ng oras. Hindi sila maaaring lumabas nang walang makukuhang kahit ano. Hinayaan niya ang matandang itago ang mapa dahil iba ang hinahanap ni Jin Hyuk na artifact. Bagamat may pagdududa pa rin ang matanda, alam niyang wala siyang makukuhang anuman kung hindi siya kikilos. Kaya't kahit pilit ay tinanggal niya ang masungit na ekspresyon at tinanong si Jin Hyuk kung nangangako ba itong ibibigay sa kanya ang mapa.
Sumang-ayon si Jin Hyuk at idinagdag na hindi rin niya nais maging kalaban ang isang makapangyarihang gumagamit ng mataas na uri ng mahika. Napabuntong hininga ang matanda at napagtanto na kahit anong pag-isip niya, iisa lamang ang posibleng kalabasan, mananalo rin siya kung magtitiwala. Kaya't nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Jin Hyuk. Ipinaalam ng matanda na sasang-ayon siya at maniniwala sa pagkakataong ito. Itinuon ni Jin Hyuk ang tingin sa barrier at nagpasalamat dahil ipinagkatiwala ng matanda sa kanya ang kaligtasan. Inihanda ng matanda ang kanyang mga apoy sa kanang kamay at ipinaalam kay Jin Hyuk na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Umuungal ang apoy habang ibinubuhos niya ang buong lakas sa barrier. Nagkalat sa buong silid ang naglalagablab na init habang pinuprotektahan ni Jin Hyuk ang kanyang sarili. Sa bawat buhos ng magic ng matanda ay nagsimulang mabitak ang barrier at unti-unting magkaroon ng siwang. Nakita ni Jin Hyuk ang pagkakataon at mabilis na kumilos. Binanggit niya sa kanyang isipan ang katagang korpo, pinrotektahan ang kanyang mukha, at tumalon diretso sa barrier na matagumpay niyang nailaskutan habang sinusundan ng apoy ang kanyang katawan. Pagkapasok niya sa loob ay agad niyang ibinalik ang balanse ng sarili. Samantala, ang matanda ay nagsimula ng pagpawisan habang patuloy na nagbubuhos ng magic. Sinigawan niya si Jin Hyuk at inutusan itong magmadali. Ngumiti lamang ang binata pabalik at sumang-ayon, iniisip na gagawin niya ang lahat ngunit sa sarili niyang paraan. Itinuon ni Jin Hyuk ang kanyang tingin sa mga artifact sa silid. Nandoon ang mga sinaunang librong dimit at iba't ibang palamuti sa katawan. Habang sinusuri ang mga ito, napagtanto niyang maliban sa mga artifact sa mas mababang palapag ng museo, may isang lalagyan na basag na at wala na ang dating laman na ito. Alam niya na nawala na ang artifact na tinatawag na Iron Sword na nakamarkang Shenlong. Nauunawaan ni Jin Hyuk na tapo na ang kinakailangan ng lalaking kumuha ng espada at agad na itong umalis. Tiyak din niyang ang taong iyon ang naglagay ng barrier sa pintuan upang hadlangan ang iba. Hindi nag-aksaya ng oras ang taong iyon at walang pakialam kung may ibang madadami. Gayunpaman, naniniwala si Jin Hyuk na hindi alam ng lalaking iyon ang tungkol sa bagay na kanyang isinasagawa ngayon. Ang artifact na kinuha na ito ay isa lamang second-rate kumpara sa kanyang hinahanap. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap at natagpuan ang bangkos ng mga gintong barya. Ito ang huling kailangan para sa kanyang plano upang makuha ang pinakamalakas na skill. Hawak ang bangkos, ipinagtabi niya ang mga materyales, isang S-rank ceremonial Persian formwork at ang B-rank na Tutankhamun's mask na kinuha mula kay Yuri. Sa pagsanib ng dalawang artifact ay lumabas ang gintong enerhiya at kasabay na ito ay lumitaw ang abiso ng sistema. Nagkaroon ng reaksyon sa pagitan ng dalawang artifact. Alam ni Jin Hyuk na lumalabas lamang ang ganitong mensahe kapag magkatugma ang dalawang artifact at maaari itong isanib. Ngunit upang magpatuloy ay kinakailangan niyang magbayad ng sapat na halaga. Kaya't pinigtas niya ang tali ng bangkos at ibinuhos ang lahat ng gintong barya upang magsilbing kapalit. Muling lumabas ang abiso ng sistema na tatlong artifact ang nagkaroon ng matinding reaksyon. Nagpakawala ito ng malakas na bugso ng hangin hanggang sa sumunod na abiso ay dumating, tagumpay niyang naisama ang mga artifact laban sa lahat ng balakid. Napangiti si Jin Hyuk nang lumabas ang abiso na nakamtan niya ang artifact na tinatawag na Eye of Truth, isang SS rank item. Sa tulong ng Eye of Truth ay maaari niyang makita ang laman ng status window ng iba at malaman kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang isang tao, 3 beses sa bawat araw.
Alam niya na ito ang pinakadakilang mata sa 5 bantog na mata sa buong mundo. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit nagtungo siya sa museo. Lumabas muli ang sistema na ipinapalam na nakumpleto niya ang hidden quest. Naisama niya ang 3 S-rank replica artifact upang makagawa ng SS rank o mas mataas pa na item. Sa pagkumpleto ng quest ay napunta siya sa isang lihim na espasyo. Ipininid niya ang mga mata at itinuon ang kanyang isipan. Batid niya na ang pagkopya at pagtatago ng napakaraming kakayahan sa mundo, at ang paggamit ng mga iyon upang lumikha ng mas makapangyarihang skill, ang magsisilbing tunay niyang sandata upang maging pinakamalakas sa Tower of Trials. Dahil dito ay nakamit niya ang natatanging kakayahan na tinatawag na fusion, isang overrank skill. Sa loob ng isang silid-aklatan ay lumulutang si Jin Hyuk, nababalot ng enerhiya, habang ipinaliwanag ng sistema na ang inherent ability na fusion ay isang overrank skill. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga misyon ay magkakaroon siya ng kakayahang kopyahin at itago ang mga skill ng iba sa kanyang memory of the world. Mula roon ay maaari niyang gamitin ang mga iyon upang makalikha ng mas mataas na ranggo ng kasanayan. Habang binabasa niya ang paliwanag ay dumating ang paalala ng sistema na habang tumataas ang hirap ng kondisyon upang mabuksan ang isang skill, maaaring magbago rin ang kondisyon upang makopya ito. Sa oras na iyon, sumigaw ang matanda na patuloy pa ring gumagamit ng kanyang magic sa barrier at umagaw ng pansin ni Jin Hyuk. Pinagpapawisan na ito at pinagsabihan si Jin Hyuk na kung tapo na siya ay kailangan na naitong lumabas dahil hindi na niya kayang magtagal. Bilang unang biktima ng kanyang bagong kakayahan, ginamit ni Jin Hyuk ang Eye of Truth at Fusion upang malaman ang kondisyon para makopya ang kasanayan ng matanda na nagngangalang Min Jongwa. Kumislap ang kanyang kaliwang mata at nasundan ang mana ng matanda. Doon niya nalaman na upang makopya ang kasanayan ay kinakailangan niyang palabasan ang totoong damdamin ng matanda na palaging itinatago. Mabilis na naunawaan ni Jin Hyuk ang kalagayan at napangiti dahil ibig sabihin ay sapat nang inisin niya ang matanda upang lumabas ang itinatagong damdamin. Patuloy na ibinubuhos ni Min Jongwa ang kanyang kapangyarihan, ngunit sagad na siya at sumisigaw kay Jin Hyuk na magmadali. Sinabi ni Jin Hyuk na maaari na itong tumigil sa paggamit ng kanyang skill. Nagulat ang matanda at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinitigan siya ni Jin Hyuk at ipinaalam na hindi naman talaga nila kailangan gawin ang bagay na iyon sa ganoong paraan. Huminto si Min Jongwa sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at unti-unting naglaho ang mga apoy sa kanyang paligid. Mahinahon niyang tinanong si Jin Hyuk kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Binanggit ni Jin Hyuk ang katagang Karpo, at nagsimulang mawala ang barrier sa kanilang harapan. Pinahina niya ang barrier sa pamamagitan ng pagbabanggit ng katagang iyon kanina. Sa sandaling iyon ng paghina ay nagawa niyang makalusot, at walang naitulong ang matandang lalaki upang buksan ang harang na iyon. Tumalikod na lamang si Jin Hyuk, habang ang matanda naman ay inilapat ang palad sa barrier na tuluyang naglaho. Iniisip ng matanda na ang pag-atake ng isang force field ay walang saysay at ang tanging may dudulot lamang na ito ay ang pagkaubos ng kanyang mana, na siyang nangyari nga. Nakakasiguro ngayon si Jin Hyuk na halos maubos na ang taglay na mahika ng matanda. Habang kaharap niya ang mapang kanilang hinahanap, alam ni Jin Hyuk na nagawa na niya ang lahat ng mga paghahanda, at oras na upang isakatuparan ang kanyang plano. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa tower at sa lahat ng impormasyong taglay na ito, batid niyang ang mapang ito na naglalaman lamang ng impormasyon hanggang ika-10 palapag ay walang silbi para sa kanya, ngunit hindi ibig sabihin na basta na lamang niya itong ipamimigay ng libre.
Inilabas niya ang kanyang lighter habang nakangiti ng may masamang balak. Kaagad itong napansin ng matanda at sinigawan siya, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hinarap siya ni Jin Hyuk at mariing sinabi na hindi ba narinig na ito kanina na wala siyang pangangailangan sa mapa. Itinutok niya ang lighter dito, at agad na nagliyab ang papel, kumalat ang apoy, at unti-unting nilamon ang buong mapa. Batid ni Jin Hyuk na kung sakaling may ibang makakuha ng kopya ng mapa, madadala nila ang impormasyong umaabot hanggang sa ika-10 palapag ng Tower of Trials, isang bagay na magpapababa ng kanyang kalamangan. Walang nagawa ang matanda kundi panuurin ang nakakasindak na tanawin ng kanyang pag-asang nauuwi sa abo. Nakatayo si Jin Hyuk sa kanyang harapan, hindi nililingon ang nasusunog na dokumentong napakahalaga para sa matanda. Para kay Jin Hyuk, ang pinakamainam na hakbang ay alisin ang posibilidad na magkaroon ng bentahe ang iba laban sa kanya. Namumula sa galit ang matanda, tinatanong kung bakit niya sinunog ang mapa, sabay mura at pagbabanta na papatayin siya. Ngunit sa gitna ng galit ng matanda, biglang lumabas ang notifikasyon sa harap ni Jin Hyuk, na kumpleto na niya ang lahat ng kondisyon upang makopya ang kakayahan. Sa kanyang harapan ay nabuo ang isang card na naglalaman ng bagong skill. Matagumpay niyang nakopya ang kasanayan ng matanda, ang Element of Fire, isang B-rank skill. Lumitaw ang opsyon kung itatago niya ito sa Memory of the World. Nakuha niya ang kakayahang ito at mula ngayon ay kaya na niyang kontrolin ang apoy at palakasin ang kanyang affinity dito. Habang binabasa ang impormasyon ng skill, napangiti siya. Hindi na rin masama para sa kanyang pinakaunang nakopiyang kakayahan. Habang natutuwa si Jin Hyuk, kumukulo naman ang dugo ng matanda. Ipinunan na ito ang apoy sa kanyang kanang kamay, tinakot si Jin Hyuk, at sinabing pagsisisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit humarap si Jin Hyuk, inilabas ang sarili niyang Element of Fire sa antas na uno, at sumiklab ang apoy mula sa magkabila niyang kamay. Nabigla ang matanda, hindi makapaniwala, at agad na napahina ang sarili niyang apoy. Nakita niya ang isang halimaw sa kanyang harapan, isang taong nagtataglay ng parehong kasanayan ngunit higit na makapangyarihan. Kaagad niyang nahinuha na hindi pangkaraniwang tao ang kaharap niya, lalo na't hindi ito kailangang kumapit sa napakahalagang artifact kagaya ng mapa. Nanginginig na muling nagtanong ang matanda kung sino ba talaga si Jin Hyuk. Ngunit tumanggi itong sumagot at mariing sinabi na kung nais ng matanda na umakyat ng comfortable sa Tower of Trials, kinakailangan na itong makinig sa kanyang mga salita. Doon nagtapo ang pagkikita ng dalawang lalaki. Umalis si Jin Hyuk matapos makuha ang lahat ng kanyang kailangan mula sa museo. Kung iisipin, may 4 na dating high ranker na nagpakita sa lugar na iyon. Kasama na siya, kaya't nagsisimula na niyang maintindihan na kahit ang mga malalakas ay naghahanap ng paraan upang mabawasan ang panganib na dulot ng tower. Ngunit alam ni Jin Hyuk na walang mangyayari sa buhay ng mga iyon kung maghihintay lamang sila at aasa sa iba. Binuksan niya ang kanyang status window at natuwa sa napakahalagang nakamit sa araw na iyon. Alam niyang kinakailangan niyang makakuha ng mas marami pang kasanayan at kakayahan sa lalong madaling panahon. Kailangan din niya ng mga alagad, kagaya ng matanda kanina, na sa tamang panahon ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ngunit alam niyang dapat pa itong magpalakas kasama ni Yuri bago maging tunay na gamit. Sa araw na iyon, nagawa niyang makahanap ng mga alagad na maaari niyang gamitin ayon sa kanyang kagustuhan. Gayunpaman, malinaw sa kanya na mahaba pa ang kanyang tatahaking landas. Kailangan niyang ituon ang pansin sa mga tamang bagay at mangolekta ng mga kakayahang makatutulong sa kanya sa tower.
Habang naglalakad sa kalsada, napagtanto niyang isa lamang siyang tao at hindi niya kayang habulin ang lahat ng oportunidad. Ngunit kahit ganoon, sigurado siya na ang pinakamahalagang pagkakataon ay para sa kanya. Habang nag-iisip siya ay naramdaman niyang kumikulam na ang kanyang tiyan. Pumasok siya sa isang kainan at naisip na ang pinakamainam na kainin ngayon ay mainit na kanin at isang mangkok ng sabaw. Pagpasok niya, nadatnan niya ang ilang kalalakihan na tila nagtataka habang pinapanood ang balita sa telebisyon, isang balitang tungkol kay Jin Hyuk na siyang umagaw ng pansin ng marami. Ipinahayag ng mamamahayag ang nangyaring insidente sa National Central Museum kung saan 23 tao ang namatay at higit 50 ang malubhang nasugatan. Dahil sa dami ng nasaktan, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namamatay. Pinaghihinalaan na ang mga artifact sa museo ang dahilan ng kaguluhan. At hindi lamang ito nangyari sa Korea, kundi pati sa Amerika, Europa, China, at Hapon. Habang naghihintay ng kanyang order, naisip ni Jin Hyuk na gaya ng kanyang inaasahan, gumagalaw na rin ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa upang maghanda sa pag-akyat sa Tower of Trials. Pinakita sa balita ang isang footage mula sa loob ng museo kung saan makikitang kasama ni Yuri ang kanyang aso, at nakilala si Jin Hyuk bilang siyang tumalo sa tigre. Kahit mahirap paniwalaan, pinagtitibay ng mga footage ang nakikita ng lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang nagawa at gustong alamin kung sino siya. Isa sa mga naruroon ang nagsabi pa na hindi ba siya ang lalaking nakita rin sa community forums ng Tower of Trials, nakapareho ng galaw ng taong pumatay sa Mangrove of Greed. Napakamot na lamang ng ulo si Jin Hyuk habang naririnig ito. Kahit hindi pa siya pumapasok sa tower, maraming tao na ang nakakakilala sa kanya. Alam niyang kinakailangan niyang magtago ng kanyang pagkakakilanlan. Samantala, ipinapalam ng balita na nagsasagawa ang gobyerno ng masusing imbestigasyon ukol sa misteryosong estrukturang tinatawag na Tower of Trials. Marami na rin ang nakatanggap ng espesyal na imbitasyon upang makilahok sa pagbubuo ng isang bagong organisasyon, ang Awakened Association. Laking gulat ni Jin Hyuk nang makita sa balita ang mabilis na pagkilos ng gobyerno, taliwas sa kanyang inaasahan. Ipinakilala ang chairman ng Awakened Association, si Han Sang-jin, na may sugat pa sa ilong. Inihayag na ito na naruroon siya upang mag-recruit ng mga awakened. Kahit iba-iba ang kanilang ranggo, ipinangako niyang makatatanggap sila ng sweldo na aabot sa 60 milyong won, katumbas ng 2.5 na milyong piso, kasama ng mga benepisyo ng isang government worker sa ikapitong antas. Ngunit higit pa sa alok na iyon, ipinahayag niya na ang taong lumabas sa video, ang lalaking kanilang pinapanood, ay susuportahan ng gobyerno sa lahat ng posibleng paraan, kung sakaling sumali ito. At sa puntong iyon, napatitig si Jin Hyuk, na mangha, dahil hindi niya inaakalang ganito kabilis kikilos ang gobyerno.